Sa isang bilangguan sa Colorado, pinapanood ni Ray ang mga gwardya habang sinusunog ang isang pahina mula sa kanyang Biblia at ginamit ang abo upang gumuhit sa dingding. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ng kasama niya sa selda na may mga bilanggong nagbabalak na salakayin si Ray sa bakuran kinabukasan. Nang dumating ang oras na yon, unang umatake si Ray at mabilis na natalo ang dalawa pang bilanggo, lumalaban na parang pro at napinsalaan sila ng husto sa proseso. Agad na hinuli ng mga gwardya si Ray at dinala siya sa solitary confinement, kung saan pinapayagan siyang magbasa ng Biblia. Sa paglipas ng mga araw, pinag-aralan ni Ray ang mga galaw ng mga gwardya, tulad ng kanilang paninigarilyo at paggamit ng keypad lock. Nagsimula rin si Ray na gumawa ng maliliit na bola gamit ang toilet paper at tubig, na itinago niya sa loob ng tubo ng toilet paper. Nang dalhan nila siya ng tanghalian, kumuha siya ng transparent na plastic sheet mula sa carton ng gatas. Isang hapon, nagtanong si Ray sa gwardya kung ano ang oras, pagkatapos ay nagsimula siyang magbilang. Sa labas, isang misteryosong babae ang nag-iwan ng kotse sa paradahan ng kulungan at nang makalayo siya rito, gumamit siya ng kontrol para sumabog ito. Ang lahat ng mga gwardya ay tumakbo upang ilikas ang mga bilanggo, ngunit natuklasan nilang nakatakas si Ray. Dumating ang fire truck para apulahin ang sunog at lumalabas na si Ray ay nakadamit bilang isang bumbero, ginamit ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng sasakyan na minamaneho ng mga kaibigan niyang sina Hush at Abigail, na siyang nagsagawa ng pagsabog. Ibinaba nila si Ray sa isang tindahan sa tabi ng kalsada at binigyan siya ng barya, na ginamit ni Ray para tumawag sa partikular na numero at sinabi lang ang salitang, "Showtime." Hindi nagtagal ay napapalibutan na siya ng mga pulis at muling inaresto, ngunit hindi siya nababahala dahil ang kanyang kontak na si Lester ay kumikilos na para dito. Maya-maya sa bilangguan, ipinaliwanag ni Lester na sila ni Ray ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na inupahan ng gobyerno upang tumakas sa mga bilangguan at ipakita ang kahinaan ng kanilang mga security system. Nakatakas na si Ray mula sa 14 na bilangguan at ipinaliwanag kung paano niya ginawa ang pagtakas niya ngayon. Pinag-aralan niya ang layout at pang-araw-araw na gawain ng mga gwardya, at natuklasan ang hindi protektado na garahe ng fire station. Sinadya niyang makipag-away upang may padala sa solitary confinement, kung saan napansin niyang kulang ang tauhan ng bilangguan at naiiwan siyang mag-isa tuwing umaalis ang mga gwardya upang manigarilyo. Pagkatapos ay lihim siyang nagsulat para sa kanyang koponan, na naglalaman ng napiling araw upang makatakas gamit ang code. Inilagay din niya ang plastic sheet sa keypad para makuha ang fingerprints ng guard at kinuha ito sa pamamagitan ng pagtatago nito sa kanyang Biblia. May nakita siyang 4 na numero, kaya para hulaan ang pagkakasunod-sunod, ginamit niya ang mga bolang papel sa hatch ng pagkain ng pinto upang pigilan ito sa pag-lock ng maayos, at kapag wala na ang mga bantay, inilalabas niya ang kanyang kamay upang subukan ang kombinasyon hanggang sa magtagumpay. Habang naninigarilyo ang mga gwardya, lumabas si Ray, muling ni-rewind ang security camera ng ilang oras upang hindi matuklasan na wala siya, at pagkatapos ay ginamit ang mga lagusan upang marating ang fire station bago pa man simulan ni Abigail ang apoy. Ngayon ay naiinis ang warden ngunit hinayaan na lang na makaalis si Ray. Maya-maya sa Los Angeles, tinulungan ni Ray si Hush sa ilang mga problema sa computer bago nakipagkita sa kinatawan ng CIA na si Jessica, na nag-aalok ng trabaho. Ipinaliwanag niya na ang CIA ay lumikha ng bagong bilangguan na ang lokasyon ay hindi maaaring sabihin kay Ray o sa kanyang koponan, ngunit kung siya ay makatakas mula dito, magbabayad sila ng 5 milyon sa halip na karaniwang 2.5 milyon. Sumang-ayon si Ray na gawin ito kahit na medyo nag-aalangan sina Abigail at Hush, at binigyan ni Jessica si Ray ng peking katauhan, isang terorista na nagngangalang Portos. Ang kanyang kontak sa kulungan ay si Warden Marsh at si Ray ay bibigyan ng evacuation code. Pagkalipas ng ilang araw sa New Orleans, nag-aalala pa rin sina Abigail at Hush tungkol sa kakulangan ng impormasyon na mayroon sila tungkol sa bilangguan na ito, at kinumbinsi si Ray na magsuot ng tracking device na ininject nila sa kanyang braso. Pagkatapos ay tumayo si Ray sa kalye para sa sundo, ngunit bigla na lang siyang ginamitan ng taser at itinapon sa likod ng van. Habang paalis ang sasakyan, iniskan ng mga lalaking nakamaskara ang katawan ni Ray at nahanap ang tracker, kaya agad nila itong tinanggal. Agad na nawala ang signal ni Ray sa computer ni na Abigail at Hush kasabay ng pagpapatulog kay Ray gamit ang injection. Maya-maya, nagising si Ray sa loob ng helicopter habang nahihilo pa rin. Pinanood niya habang binubugbog ng guard na si Drake ang isa pang preso bago ito sinaksak at itinapon palabas ng helicopter.
Pagkatapos ay napansin ni Drake na nagising si Ray at inutusan ang mga tauhan na patulugin siyang muli. Nang muling magising si Ray, sa wakas ay nasa kulungan na siya, ngunit wala itong katulad kumpara sa mga nakita niya noon. Ang lahat ng mga selda ay mga plexiglass cube na nakasabit sa taas, at ang mga gwardya ay nakasuot ng itim na maskara upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Mayroon ding gumagalaw sa paligid na malaking globong may camera upang bantayan ang mga bilanggo. Ngayong nagising na siya, dinala si Ray upang makita ang warden, na isang lalaking tinatawag na Hobbs. Nag-aalala dahil hindi ito ang warden na sinabi nila sa kanya, ibinigay ni Ray ang kanyang evacuation code, ngunit hindi alam ni Hobbs ang ibig niyang sabihin at wala siyang pakialam. Nang maglaon, nang ang lahat ay inilabas sa kanilang mga selda para sa break, pinanood ni Ray kung paanong ang mga gwardya ay hindi nag-aatubiling brutal na bugbugin ang sinumang hindi sumusunod sa kanila. Ang suot ng mga bilanggo ay may espesyal na code, at iniskan ang mga ito sa bawat pinto. Sa sandaling iyon sinabi ni Hobbs ang pangalan ng peking identity ni Ray sa pamamagitan ng speaker, na tila ipinapahayag ang kanyang presensya. Matapos mapanood ang isa pang lalaki na binugbog, si Ray ay nilapitan ng ilang mga lalaki dahil baguhan siya sa kulungan at gustong bugbugin, ngunit agad na binali ni Ray ang kamay ng pinuno at sinuntok ng malakas. Bago makapag-react ang iba, sinabihan silang umatras ng isang bilanggo na si Emil. Sinubukan ni Emil na kaibiganin si Ray at ipinaliwanag na dati siyang nagtatrabaho para kay Mannheim, isang makapangyarihang tao na nagnanakaw mula sa mayayaman upang ibigay sa mga mahihirap. Si Mannheim ay isang wanted na lalaki, ngunit tumanggi si Emil na sabihin kay Hobbs ang anumang impormasyon. Gayunpaman, walang pakialam si Ray sa kwento ni Emil. Samantala, pinagalitan ni Hobbs si Drake dahil sa pagpatay sa preso sa helicopter dahil ito ay hinuli lamang para sa isang kliyente. Isang pahiwatig na marami sa mga bilanggo dito ay hindi talaga kriminal at sila ay nasa masamang panig. Ipinahayag din na mayroon siyang aklat na isinulat ni Ray. Sa natitirang bahagi ng araw, patuloy na pinag-aralan ni Ray ang layout ng kulungan at ang pag-uugali ng mga bilanggo, tulad ng pagpansin sa mga bilanggong Muslim na nagdadasal pa rin kahit na hindi nila nakikita ang paglubog ng araw. Napansin ni Emil na pinagmamasdan ni Ray ang lahat at sinabing siya ang lalaking dapat hingian ng pabor, kaya ipinaliwanag ni Ray na kailangan niyang pumasok sa isolation area. Dahil sa kagustuhang tumulong ay agad siyang sinuntok ni Emil at napatumba, ngunit nang suntukin siya ni Ray pabalik ay tumawa lang si Emil. Pagkatapos ay sinimulang hampasin siya ni Ray ng mas malakas at isang aktwal na laban ang naganap hanggang sa dumating ang mga gwardya upang kaladkarin sina Ray at Emil sa isolation area. Ang mga isolation room ay maliliit na metal box na may nakakabulag na mga ilaw sa gilid, na nagpapahirap sa mga bilanggo sa hindi matiis na init. Ginawa ni Ray ang kanyang makakaya upang mapaglabanan ang pagdurusa at siniyasat ang loob para sa anumang magagamit upang makatakas. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Dr. Kyrie upang tingnan ang kalusugan ni Ray at sinubukan ni Ray na kumuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit walang sinabi si Kyrie. Sa kanyang paglabas, si Kyrie ay nilapitan ni Drake, gustong malaman kung ano ang kanilang napag-usapan. Nagsinungaling si Kyrie, kaya naramdaman ni Ray na maaaring may konsensya siya kahit papaano. Pagkatapos, pinabalik sina Emil at Ray, kung saan nagsimulang gumuhit si Ray sa mesa habang sinasabi kay Emil na kakailanganin niya ng piraso ng metal, at nangakong ilalabas din si Emil kung tutulong siya. Sunod, hiniling ni Emil na makausap si Hobbs at nagkunwaring aaminin na niya sa wakas ang lokasyon ni Mannheim. Humingi siya ng ilang papel para gumuhit ng mapa, para lang gumawa ng napakabastos na pagguhit. Si Hobbs na galit ay inutusan ang mga tauhan na hawakan si Emil upang pahirapan siya, at pagkatapos magtiis sa matinding sakit, ginamit ni Emil ang pagkakataong nakawin ang metal na takip ng drain. Nang maglaon sa common area, ibinigay ni Emil ang metal kay Ray, at sinabi sa kanya ang tunay na pagkatao at kung paano siya nakarating doon. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa layout, nahulaan ni Ray na ang kulungang ito ay itinayo sa ilalim ng lupa at mayroong bagay sa ilalim nito na magbibigay daan sa kanya upang makatakas. Dahil ang lugar ay nasa ilalim ng lupa, may moisture sa hangin na naging sanhi ng kalawang sa mga pako ng metal, kaya maglalagay si Ray ng toothpaste at paiinitin ito gamit ang takip na metal upang maputol ang mga pako. Una, kailangan silang ipadala mula sa isolation area, kaya nilapitan ni Emil si Haved at nagsimulang makipag-away sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanyang ina. Ang grupong Muslim ni Haved ay lumapit upang ipagtanggol siya at pagkatapos magtago ng tinapay sa kanyang damit, sumama si Ray sa laban,
ngunit nakapagpalitan lamang sila ng ilang suntok bago dumating ang mga gwardya upang itumba ang lahat gamit ang mga taser. Sa sandaling nakabalik silang lahat sa mainit na kahon, nagsimulang magtrabaho si Ray sa mga pako habang itinatago ang ginagawa gamit ang sarili niyang katawan. Napakahirap magtrabaho dahil sa init at dumudugo ang mga kamay niya, kaya sa tuwing siya ay gumagawa ng sobrang ingay, pinagtatakpan ito ni Emil sa pamamagitan ng pagsigaw para sa sakit na nararamdaman. Sa kalaunan, nagawa ni Ray na tanggalin ang lahat ng mga pako at tinakpan ang security camera ng tinapay bago kumatok sa dingding upang bigyan ng senyales si Emil. Sa sandaling iyon, si Emil ay nagsimulang umiyak at sumigaw na parang baliw sa salitang Aleman, at napunta ang atensyon ng lahat ng gwardya sa kanya. Ginamit ni Ray ang pagkakataon na tuluyang buksan ang hatch at nagsimulang bumaba sa hagdan hanggang sa makarating siya sa koridor. Nakalak ang pinto, kaya nagpa siyang gamitin ang ilang mga tubo upang makaakyat, ngunit aksidenteng naputol ang ilang mga cable ng kuryente at nasira ang ilang mga tubo sa proseso. Nagpatuloy lang si Ray hanggang sa makakita siya ng isa pang hatch, na binuksan niya at natuklasan ang nakagigimbal na katotohanan. Ang bilangguan na ito ay nasa loob ng oil tanker ship sa gitna ng karagatan. Bigla niyang napansin ang ilang bantay sa malapit, kaya mabilis siyang nagtago at bumalik sa hatch para bumaba. Itinulak siya palayo ng tumatagas na tubig at tuluyang nahulog, ngunit binaha na ang koridor kaya ligtas siyang nahulog sa tubig. Habang unti-unting binabaha ang mga kahon, nagsimulang tumunog ang alarma at nagmadali ang mga gwardya upang alisin ang mga bilanggo sa isolation. Si Ray ay lumangoy ng mabilis hanggat kaya niya at pagkatapos ng maraming pagsisikap na labanan ang presyon ng tubig sa hagdan, nakabalik siya sa kanyang kahon bago dumating ang mga gwardya. Samantala, ipinaalam ni na Abigail at Hush kay Lester na ang bayad ni Jessica ay na-freeze, ngunit sinabi ni Lester sa kanila na nakausap na niya ito at ang lahat ay maayos. Matapos ayusin ang tubig, nakita ni Hobbs ang mga pako sa kahon ni Ray at nagsimulang maghinala. Tumawag siya na nagpapakita na si Lester ay nakikipag-ugnayan sa kanya noon pa man, at sinabi ni Lester ang tunay na pagkatao ni Ray kay Hobbs. Hiniling sa kanya ni Lester na panatilihin si Ray sa kulungan magpakailanman at pagkatapos ay humingi kay Hobbs ng impormasyon tungkol kay Mannheim dahil gusto ng mga bangko sa buong mundo ang kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Hobbs na si Emil ay maaaring nagtatrabaho kay Ray, kaya pinahintulutan siya ni Lester na sirain din si Ray. Kinagabihan, sinusubukang matulog ni Ray ngunit patuloy na kumakatok sa kanyang dingding ang isang gwardya upang mapanatili siyang gising, at sa umaga ay binugbog siya bilang wake-up call. Nagsimula itong mangyari araw-araw, at ang katawan ni Ray ay nagsimulang humina halos hindi na siya makagalaw. Kinausap siya ni Emil upang palakasin ang loob niya at mapanatili ang diwa ni Ray, at sa huli ay ibinahagi ni Ray ang istorya ng buhay niya. Dati siyang prosecutor, at isang araw ay nakatakas ang kriminal na ipinadala niya sa kulungan upang patayin ang kanyang pamilya para sa paghihiganti. Ang drawing na ginawa ni Ray ay ang huling alaala sa kanyang anak. Simula noon, tinitiyak niyang hindi na muling makakatakas ang mga kriminal. Sa sumunod na mga araw, pinag-aralan ni Ray ang mga gawain ng mga gwardya upang makahanap ng anumang mga kapaki-pakinabang na gawi, at nagsimula din siyang pangalanan ang mga gwardya sa pamamagitan ng pagkakaiba ng mga hugis ng katawan. Upang magsimulang gumawa ng plano, kailangan muna niyang malaman kung nasaan sila, ngunit wala siyang nakitang palatandaan nang lumabas siya. Isang araw sa tanghalian, lihim na sinaksak ni Emil si Ray, at dinala sa opisina ni Kyrie para tahiin. Biglang nagpanggap si Ray na siya ay nasa matinding sakit at nahulog, ginamit ang pagkakataong magnakaw ng ilang bagay mula sa tray. Tinanong rin niya si Kyrie kung naaalala niya ang kanyang sinumpaan bilang isang doktor, ngunit hindi pinansin ng doktor ang kanyang mga tanong. Pagbalik ni Ray sa common area, binigyan siya ni Emil ng panulat at salamin ng bilanggo. Itinago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, gumawa si Ray ng sextant na makakatulong sa kanila na matukoy kung saan sila batay sa mga bituin. Napansin ni na Drake at Hobbs ang kakaibang paggalaw sa security camera, kaya nag-utos si Hobbs na makita si Ray. Sa kabutihang palad, naitago niya ang tool bago siya kinalagkad palayo patungo sa bagong selda, kung saan sinabi sa kanya ni Hobbs na alam niya ang kanyang pagkatao at inamin na ginamit niya ang aklat ni Ray upang idisenyo ang pasilidad na ito. Handa si Hobbs upang ikulong siya doon magpakailanman, kaya nagsinungaling si Ray at sinabing makakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Mannheim mula kay Emil. Pagkatapos ay pinabalik si Ray sa common area at sinabi kay Emil ang bagong plano. Nang maglaon, habang nagbibigay si Ray ng maraming peking impormasyon kay Hobbs,
Nilapitan ni Emil si Haved at ibinigay sa kanya ang sextant. Nangako na tutulungan siyang makatakas kung tutulungan niya sila. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Haved kay Hobbs at sinabi sa kanya na ang iba ay nagpaplanong tumakas, kaya bilang kabayaran sa pagbibigay sa kanya ng impormasyon, pinayagan siya ni Hobbs na manalangin sa lugar na makikita ang kalangitan dahil ito ay kailangan para sa kanyang relihiyon. Lahat ito ay bahagi ng plano at ng gabing iyon sa kanyang bagong selda, ginamit ni Haved ang sextant upang makuha ang coordinate ng kanilang lokasyon. Kinabukasan sa tanghalian, ibinigay ni Haved ang sulat kay Ray at pinagsama-sama ang mga bagay tulad ng sandaling naramdaman niya noong siya ay nakalabas, ang petsang binanggit ng isang baguhan, at ang direksyon ng pag-agos ng tubig sa banyo at nabuo ang konklusyon na sila ay malapit sa baybayin ng Morocco. Sumunod ay lumunok si Ray ng sabon para magkasakit at ipinadala sa opisina ni Kyrie, kung saan sinabihan niya ang doktor na pumunta sa opisina ni Hobbs at magbasa ng isang sipi sa isang partikular na pahina sa isang partikular na libro. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinuri ni Kyrie ang libro at nahanap ang Hippocratic Oath. Kinabukasan, hiniling ni Kyrie sa mga gwardya na dalhin si Ray sa kanyang opisina para sa check-up. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Kyrie ang eksaktong pahina at ipinaliwanag ni Ray na isinulat niya ito, na nagpapatunay sa tunay niyang pagkatao at sa wakas ay nakumbinsi si Kyrie na tumulong. Pagkatapos, binigyan ni Ray si Hobbs ng peking lokasyon upang mahanap si Mannheim, kaya mayroon silang 24 na oras para makatakas bago malaman ni Hobbs ang lahat. Bilang bahagi ng plano, nakipagpulong din si Haved kay Hobbs at sinabi sa kanya ang tungkol sa magaganap na pagtakas, kaya nagmadali si Hobbs na tingnan ang mga kamera at napansin niyang tinatapik ni Ray ang dingding ng selda. Dahil alam niya ang Morse code, natuklasan nila na ang mensahe ay tungkol sa planong kagulhan sa Block C sa panahon ng transfer. Samantala, si Kyrie ay nagpadala ng nakakode na email upang humingi ng tulong. Matapos ipadala ang karamihan sa mga gwardya upang harangan ang Block C, nagsimula si Haved ng kaguluhan sa karaniwang lugar, na sa lalong madaling panahon ay naging ganap na kaguluhan. Habang sinusubukan ni Hobbs na mabilis na palipatin ng lugar ang kanyang mga tauhan, nagmamadaling itinumba ni Ray, Emil, at Haved ang ilang mga gwardya sa kanilang paligid at ninakaw ang kanilang mga armas. Sinimulan ng mga paparating na gwardya na itumba ang mga bilanggo at naghagis pa ng gas bomb na nagpahintulot sa tatlo na makatakas ng hindi napapansin. Ipinaliwanag ni Ray na mayroon lamang silang 11 minuto upang makipagkita sa susundo sa kanila na paparating na sakay ng helicopter. Nagmamadali silang umakyat at bumukas ang isang pinto bago nahanap ni Ray ang security camera. Ngunit dahil konektado ang mga camera, sinira ito ni Ray upang hindi na gumana ang lahat. Sa sandaling iyon, ini-activate ni Hobbs ang lockdown protocol, kaya nang lalabas na ang tatlo, nakalock na ang exit. Nagsimulang maglibot ang tatlo upang maghanap ng isa pang labasan at hindi nagtagal ay napalibutan sila ng mga gwardya at nagpaputok. Agad silang bumaril at mabilis na pinabagsak ang lahat ng lalaki, ngunit si Haved ay nasugatan sa proseso. Marami pang bantay ang parating, kaya inakay ni Emil at Ray si Haved habang tumatakbo sila para magtago sa likod ng isa pang pinto. Napagtanto ni Ray na natagpuan sila dahil sa motion detector kaya sinira niya ito habang iniinsulto siya ng galit na si Hobbs sa pamamagitan ng speaker. Pagkatapos ay nagpasya si Ray na kailangan niyang hanapin ang silid ng makina upang patayin ang kuryente. Kaya ibinigay niya ang baril kay Haved at sinabihan silang umakyat sa hagdan. Pagkaalis ni Ray, inamin ni Haved na hindi na niya kakayanin, kaya kinuha niya ang baril ni Emil, at hiniling sa kanya na magpatuloy nang wala siya. Di nagtagal pagkaalis ni Emil, si Haved ay napalibutan ng mga gwardya, at buong tapang niyang sinigurado na mabaril silang lahat bago siya napatay ng nakatagong gwardya. Nang mahanap siya ni Hobbs, sinabi ni Haved ang kanyang huling salita sa kanyang Diyos bago siya pinatay. Samantala, sinundan ni Drake si Ray sa engine room. Tumalon si Ray at tumakbo para iwasan ang mga bala ni Drake, pagkatapos ay nagawa niyang sorpresahin siya mula sa likuran. Sa labanan, nabitawan ni Drake ang kanyang baril, ngunit naglabas siya ng kutsilyo at naganap ang mano-manong labanan. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok, sinakal ni Drake si Ray sa loob ng ilang segundo bago siya sinimulang sipain pababa, kaya hinawakan ni Ray ang kanyang binti upang madaig siya at muling ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Pareho silang kumuha ng ilang mga kagamitan na ginamit bilang mga armas at pagkatapos makipagpalitan ng ilang tama, itinulak ni Ray si Drake pababa ng hagdan at pinatay siya. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Ray sa control panel,
pinatay ang technician, at pinatay ang generator ng barko. Namatay ang lahat ng ilaw sa barko at bumukas ang mga pinto na nagpahintulot kay Emil na makalabas. Sa sandaling iyon, pinaputukan ng helicopter ang barko bago lumapag, kung saan lumabas ang ilang lalaki upang makipagbarilan sa mga gwardya. Nakalusot si Emil habang umiiwas sa mga bala at nakarating sa chopper, kung saan nabarilang isa sa mga sundalo. Gusto ng piloto na umalis na, ngunit hiniling sa kanya ni Emil na hintayin si Ray bago niya kinuha ang machine gun para sumali sa laban, na pumatay sa 12 ng mga gwardya sa loob ng ilang segundo. Sa silid ng makina, hinanap ni Hobbs si Ray na nagtatago sa loob ng tangke ng tubig. Sa sandaling iyon, ibinalik ng mga gwardya ang power ng barko, kaya walang pagpipilian si Emil kundi umalis kasama ang mga tauhan sa helicopter. Ang tangke ni Ray ay nagsimulang mapuno ng tubig, ngunit bago siya malunod, ang tangke ay automatikong nag-flush mismo at pinatalsik si Ray sa karagatan. Agad siyang lumangoy sa ibabaw at inihagis ni Emil ang hagdan para sa kanya, ngunit habang umaakyat siya, pinaputukan sila ni Hobbs at ng mga gwardya. Binigyan ni Emil ng baril si Ray at pareho silang nagpaputok hanggang sa masugatan si Emil sa balikat. Patuloy na hindi makatama si Hobbs at ginamit ni Ray ang pagkakataong barilin ang magkakadikit na tangke ng langis, na nagdulot ng malaking pagsabog na ikinamatay ni Hobbs. Pagkalipas ng ilang oras, ibinaba ng helicopter ang dalawa sa Moroccan Beach, kung saan sinundo sila ni Jessica. Lumalabas na si Emil ay ang Mannheim at si Jessica ay kanyang anak, kaya inupahan niya si Ray upang mailabas ang kanyang ama sa bilangguan. Kinumpirma rin niya na si Lester ay masamang tao at pinagtaksilan din siya. Makalipas ang ilang sandali, muling nakipagkita si Ray kay Abigail, na nakakuha ng impormasyon tungkol kay Lester. Si Lester ay inalok na maging CEO ng bilangguan kapag hindi nakalabas si Ray. Ngayon ay sinusubukan ni Lester na lumayo, ngunit hinihintay siya ni Hush sa kanyang sasakyan at mabilis siyang itinumba. Nang magising si Lester, natuklasan niya na ang kotse ay nasa loob ng kahon sa ibabaw ng barko sa gitna ng karagatan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.